Ay hala, ang tibay. Wow. Headdress ba ang problema mo ngayong buwan ng wika? Ay naku, wag ka namang problema dahil ito mami ay napakadali lamang. Ang maganda pa nito ay bukod sa madali nga lang siya ay talaga namang halos hindi ka gagastos dito ng 50 pesos. Baka sa 50 pesos meron ka na kasamang merienda. Ang ginawa ko nga lamang dahil para doon sa mga mami na hindi nila alam or wala silang idea sa paggawa nga ng headdress. Ngayon darating na buwan ng wika ay eto nga at bibigyan ko nga kayo ng konting idea. Dahil eto naman nga ay napakasimple lang at napakadali nga gawin. Ang una kong ginawa din ay syempre ginamit ko na naman yung aking mahiwagang karton. Natira ko nga nung ako ay nag-DIY nang ginamit ko noong Nutrition Want na costume ni Ate Akila. At gamit nga yung karton, gumawa tayo dyan ng bilog na kung saan nga ay kakasya lamang sa ulo na ating gagawa ng costume. At gamit nga lang ang 2 pirasong bond paper na kung saan nga ay dinikit ko lang doon sa ginawa nating kartong bilog na ginamitan ko naman nga ng pandikit na scotch tape. Okay. Dapat nga lamang, bago nyo pagdugsungin nyo gawa ninyong bilog, sulatan nyo muna ito. Kagaya nga nung ginawa ko nito na sinulatan ko nga lamang siya ng buwan ng wika. Pentel pen nga lang ang ginamit ko diyan, tas lagyan nyo na ng konting arte. Pero alam nyo ba na mas gaganda pa yan kung ang gagamitin ninyo nga ay clear na glue and then bubudburan nyo siya ng silver na glitters. Doon mismo sa word na ginawa ninyo na buwan ng wika. At dahil nga wala tayong totoong pakpak ng manok, kaya naman nga nag-DIY na nga lang tayo na kunwa-kunwaring pakpak ng manok. At diyan nga ay gumamit nga lamang ako ng 3 klase ng kulay. Kulay pula, kulay asul, at syempre yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw po diyan, inangangahulugan nga po siya ng araw. Kaya naman nga po nagupit din ako diyan ng karton. Yan makikita nyo, yung kulay dilaw na yan po ay karton na binalutan ko lang na kulay yellow. At diyan nga po ay halos gumamit lang ako ng wala pang 2 piraso. Sa kulay blue naman po ay gumamit lamang ako diyan ng 1 piraso. At sa kulay red naman ay gumamit lang ako diyan ng halos 3 piraso. At sa tibay at tibay lang din ang pag-uusapan ay kita nyo naman na inalug-alug ko diyan ay pagkatapos nga ay ginawa ko nga ito. Oh, ayan, diba? At bungbu pa rin. At sa loob naman nga, ang ginamit ko diyan ay scotch tape. Yung katamtamang laki lamang, pero depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Na kung saan, bahala na rin kayo kung paano nyo patitibayin ng pagdidikit. At saka gumamit din ako diyan ng glue stick. At syempre, para tumayo ang ating mga mahihiwagang kunwaring feather, ay ginamitan ko nga yan nung una na karton. Pero mas maganda pala kung ang gagamitin talaga natin diyan ay yun ngang barbecue stick. Ay hala, kung isipin niyo na mahal ang mga barbecue stick ay siguro naman kumakain kayo ng mga barbecue ay dapat talaga iniipon niyo yung mga yan at hugasan lang. At syempre para nga magmukhang feather talaga ito ay nag-isip nga ako na pwede kong ilagay diyan sa gitna niyan. Noong una talaga naisip ko nang ilagay na lang diyan ay bond paper pero talagang pwede rin yun. At dahil nga nakakita naman nga ako nitong yarn ay naku ay mas mabilis itong gawin kaysa magupit tayo ng maninipis na peraso ng bond paper. At yun nga po ay hindi ko na nga binili dahil nga po ako ay mahilig magtago o magsubay ng mga bagay na alam ko nga pong pwede ko pang magamit sa susunod. At dahil ulo lang naman nga ang naisipan kong lagyan ng gayak ngayong buwan ng wikay, eto naman nga ang ginawa kong hikaw kay Ate Akila. Maliit na feather lang na kulay puti. At ito na nga ang itsura o outcome nga nung ginawa kong headdress para nga kay Ate Akila. At syempre alam ko na nga yung iba magtatanong din paano ko ba ginawa yung mga kunwa-kunwaring feather. Ay eto nga po at panoorin nyo rin. O, diba? Napakadali lang. Kaya alam ko naman kayang-kaya nyo rin. Kaya naman, maraming salamat sa inyong mga nanood. Paalam!